Ngayon ay May 10. Wait lang, oras. May 10. May 10 na ngayon, tapos 5:20 AM. Pero kanina pa ako gising at merong bad news. Meron kasing bubulong lang ako kasi kasi tulog pa yung mga kapitbahay ko. Ayun kasi ang aga-aga ng anong tawag dito? Ang aga-aga ng news ng notification ni Shopee na buyer requested to cancel the order. At ito yung order niya. Ayan, ito yung order ni buyer, si Conan. Actually, siningit ko lang talaga siya para ma-ship ko ngayong Friday na to. Dahil Facebook customer ko siya. At nag-off nga ako ng... Wait lang. So, ayun, siya ay Facebook customer ko, pero nag-off ako ng Messenger sa Facebook page kasi ayoko mag-entertain doon ng mga customer. Sorry po kung magalit kayo sa akin sa reason ko. Ayoko na kasing tumanggap ng customer sa Facebook. Mag-focus lang ako sa Shopee or sa TikTok kapag nagkaroon na ako ng pre-order na setting. Ayun, magpo-post na rin ako doon ng mga crochet costume. Sa ngayon kasi wala pa akong pre-order setting sa mga product ko. Talagang kailangan ready to ship siya. Parang hindi siguro ako pwede pa or qualified pa magkaroon ng pre-order kasi hindi pa ako star shop, parang ganun. O basta yung performance ko mababa pa. So, wala akong pre-order setting sa aking shop sa TikTok. Kaya ngayon talagang nasa Shopee lang ako. Meron ako sa TikTok mga earrings lang, yung madalian lang gawin. Kasi madalian lang siyang for ship out agad. So, ayun nga, dahil wala akong vlog for today's video, eto na lang. Eto na lang yung aking... Wait lang. So, ito na lang yung aking vlog for today. At napakaaga pa, kaya hinaan lang natin yung boses natin kasi baka magising yung mga kapitbahay. 5:23. Pero kanina pa akong gising ng mga 4 o'clock. Tapos pumasok sa akin yung notification ng 4:20. Late yung notification hindi siya real time. Pag-check ko, mga nasa 3:30 nag-cancel or nag-message yung customer ko na ika-cancel. Nakinancel niya yung detective Conan kasi may nabili na daw siya. At ang reason niya dun sa cancel niya, seller not responsive to my inquiry. So, ayun. Noon siyang nag-chat, nag-reply naman ako. Ayan, post ko dyan. Ayun. Yun. Bigla siyang nag-check out. Tapos kailangan niya ng Friday. Siguro Monday yung nag-check out. Tapos Friday daw. Kailangan niya. Nag-reply ako dun ng Friday. Sa Friday. Tapos yung, syempre, di naman siya nag-reply. Ang tagal-tagal niya mag-reply. Di ko alam. Di ginawa ko na. Siningit ko siya. Kahit madaming nakapila. At yun yung ayoko talaga yung nagsisingit kasi yung sinisingit ko palagi na lang kina-cancel or kaya nire-return sa akin. Tapos di sayang yung time ko, sana iba na lang yung ginawa ko. So ayan. So yan, reply ko na kung kailan sinend ko yung picture na gawa ko na, pero inaccept ko yung cancellation niya. Kaysa naman i-ship ko tapos ibabalik din sa akin, di ako pa yung mababawasan ng shipping fee. In my experience kasi, yung mga Facebook customer ko kahit noon pa, last year pa, talaga, hirap talaga kumuha ng customer sa Facebook. Kasi sa Facebook, ang dami nilang kausap. O-order sa'yo, o-order sa isa, o-order sa iba. Tapos kung saan sila mas okay, yun yung kukunin nila. Crochet. Siyempre alam niyo naman yung feeling ko. At di ba ang policy natin, 50% down payment. Tapos gagawin mo na yung product at pagka-deliver, tsaka yung fulfillment, full payment, tsaka na ibibigay, tsaka na babayaran sa'yo. Pero sa akin hindi. Pag sa Facebook kasi, hindi ako humihingi ng 50% down payment. Pero dahil nga ang dami ng customer na ganito, kahit yung last year pa, nakakaranas ako ng mga ganong customer na, o-order tapos gagawin mo na. Tapos nasa kalahati ka na biglang cancel na daw, may nakita na daw na iba. Nakakainis yung ganun kasi hindi naman ako nangihingi ng 50% down payment, pero dahil sa mga ganitong pangyayari, gusto ko na talagang mag-policy ng ganun. Sa Shopee, hindi ko alam kung paano ko siya i-apply na dapat may 50% down payment muna na isi-send sa akin. Tapos gagawin ko yung product at pagdating sa Shopee, yun na yung another 50% ng babayaran nila na naka-COD.
Hindi ko alam kung paano siya gagawin. Kasi nga, di ba, kapag naglagay ka sa Shopee, ano na lang yun, i-check out na lang yun ng customer. Ganun. At saka, mahirap din makipag-usap sa Shopee. Sa Shopee chat. Kasi, nadedetect nila kapag nagtatransact ka outside dun sa platform nila. So, seller pa yung kawawa. Maapektuhan yung ating shop performance natin at mababan pa tayo, magkaka-violation pa tayo. For today, sana, Friday, ang ship out ko sana, ayan si Detective Conan, tapos, 2 tassel earring sa TikTok naman. Tapos kahapon, natapos ko na siya, si Detective Conan, nung hapon, ginagawa ko na si Zoro, kaso hindi ko rin natapos. Ito pa lang, yung pants at saka yung bandana. To, kung alam ko lang na ika-cancel niya, sana, ito na lang yung ginawa ko, tsaka si White Bird pala. Ayun, sana yun na lang yung ginawa ko. Ang kulit ko kasi hindi ako sinabi ko na sa sarili ko na hindi ko yung gagawin, pero ginawa ko. So, ngayon, tama pala yung una kong naisip na dapat wag kong gawin yun kasi kakancel ko pala. Oh my God.